Mga mamamayan ng Pilipinas, kayo'y makakaasa sa aking pamumuno ay maging maganda at matiwasay ang inyong pamumuhay. Ako si Don Carlos de la Torre, ang Gobernador General. Como soy el nuevo gobernador general, necesitamos tener una nueva ley. ¿Y en qué nuestra nueva y general? Puede decirnos quietamente, general. Pagkaraan ng ilang taon, ay pinalitan si Don Carlos de la Torre ng isang Espanyol na mamumuno na si Don Rafael de Escuerdo. Ngayon ang ating sahod, hindi ba? Oo, tama ang iyong tinuran. Naway malaki ang ating sahod ngayon. Sa kadahaya lang, ang ating mga gawain ay siyang nakakapagod. Naway gabayan tayo ng ating Panginoon. General, napagsabihan mo na ba sila tungkol sa mga karagdagang trabaho nila? Opo, Gobernador, napadala ko na ang ating mga tauhan sa iba't ibang kampo para mapalakas ang ating pwersa. Dapat lang tanggalin ang lahat ng mga pribilehiyo ng mga sundalo. Paglingkurin mo sila ng lubos sa bansang binasagan. Singilin mo sila ng buwis at pala. Siguraduhin malaki ang populasyon ng mga tauhang magsisilbi ng polo serbisyo. Magpadala ka ng mga tauhan upang magtrabaho sa konstruksyon ng barkong galyon. Ang iyong mga tauhan ay hindi sapat, Gobernador. Tipong mas maraming Pilipino ang ipinadala para manilbihan sa polo serbisyo. Ito ay importante para ikaunlad ng ekonomiya sa bansa. Entiendes? Nagpatupad ng bagong batas si Don Rafael de Escuerdo na ang lahat ng Indios ay kinakailangan mapabilang sa sapilitang pagtatrabaho o kilala sa tawag na polo a servisyo. At sila ay kinakailangan na magbayad ng buwis na hindi naman dapat sila nararapat na pagbayarin. Indios, ven a cuidar to salario. Sana malaki ang matatanggap na sahod namin. Bakit po ito nakalagay pa, general? Kami ay nagtatrabaho na kahit sa gitna ng tirik ng araw ay amin itong iniinda. Los que es más suplemento acepted salario. Bakit kakarampot lamang ho ito, general? Hindi ba't dapat malaki ang aming sahod ngayon? Hindi ito maaari. Kinakailangan nyo kaming bigyan ng dahilan kung bakit ito lamang ang aming natanggap, general. Ang ating bagong gobernador ay gumawa ng bagong batas na kayo ay kailangang magbayad sa buwis. Nang dumating si Sargento Lamadrid, ay ito'y nagalit dahil hindi ito ang kanyang ninanais na danasin ng kanyang kapwa Pilipino sa kamay ng mga Hapon. Kung kaya't ito'y nakipag-ugnayan sa mga sundalong Pinoy at ibang Indios na magimagsik sa mga Espanyol upang mabigyang katarungan ang kanilang paghihirap na magtrabaho. Tayo ay lalaban. Hindi na tayo magpapaapi sa mga paslupang Espanyol na yan. Kinakailangan na natin kumilos at para makamit natin ang kalayaan mula sa mga mananakop na iyan. Para sa kalayaan! Kinakailangan ko ng 200 tao upang mag-alsa laban sa mga banyagang Espanyol. Sino ang may lakas na loob na lumaban para sa ating kalayaan? Dumaan ang isang linggo ay nagkaroon ng pagtitipon ang mga pari at mga praile. I think that everybody is here, so we shall start the meeting then.
Father Burgos? Kami ay naparito upang humingi ng pahintulot na magiging pinunong pari sa mga kalapit na simbahan at umaasang ito ay iyong papayagan. Kami ay walang masamang balak. Nais lang namin na maging pinunong pari at makapaglingkod sa aming kapwa Pilipino at makapagturo ng salita ng Diyos sa aming kapwa Pilipino. Hindi kayo maaaring magiging pinunong hari. Wala kayong alam kung paano magiging pinuno. Ang nararapat lamang sa inyo ay magiging ordinaryong pari. Kaming mga Pilipinong pare ay may kakayahan rin kaming mamuno bilang isang Pangulong Pare Fraile, naway inyo kaming pagbigyan. Natapos ang pagtitipon ng mga praile at pari. Sa 3 oras ng kanilang pagtitipon ay walang nagawa ang mga Pilipinong pari kundi ang hindi na lang magpatuloy sa pag-anyaya sa mga praile na payagan sila sa kanilang kahilingan. Di sila maaaring maging pinunong pari. Kailangan meron tayong gawin upang ito ay ating mapigilan. Maaari natin silang idawit sa mga naganap na rebelyong praile. Tama, praile. Kinakailangan natin idawit sila nang sa ganon ay hindi sila magkakaroon ng pagkakataon na mamuno sa simbahan. You two have brilliant minds. Great idea. Mga opisyales, anong balita sa 3 pare, kina Burgos, Zamora at Gomez? Madakit na po sila at kasalukuyan na sa presente. Sinabihan na rin sila ng kanilang mga parata kaninang umaga sa Damascus. Dapat malaman ng mga Indyong iyon kung sino ang nasa posisyon. Hindi natin pahihintulutan ang pagpaplano nilang paghihimagsik. Huwag natin hayaan ito'y magsimula ng kailang Mexican General sapagkat malakas ang mga taong ito. Madali mapapaniwala ang mga Indio sa mga bastardong iyon, lalo na ginamit ng mga pare ang pangalan ng Diyos sa mga sinasabi nila. Kung ganun pa man, may posibilidad na mahimagsik ang mga taong ito. Handa silang pumatay, lumaban at magpakamatay. Sumusunod lamang ang mga Indio sa mga makapangyarihan. Kaya kung wala ng mga pare, wala silang ibang pupuntahan kundi tayo. Kailangan natin isalang-alang ang ating pagkilos. Maghanda sa pagsalakay nila. Kaya't kailangan nating patayin ang mga paring ito para matanggal ang kanilang impluwensya. Kumusta mga padre? Ako po si Soledad Concepcion, ang tagapagbalita mula sa La Pabela Soledad. Ako po ay inaatasang kunin ang inyong mga panig ukol sa pagkasangkot ng inyong mga pangalan sa pag-aasang naganap sa Cavite. Meron akong opisyal na ulat na nagsasabing kayo ang namuno sa naganap. Wala kaming kinalaman dito. Mga pare kami, tumutulong kami sa komunidad. Kaming lahat ay mga inosente. Wala silang aktwal na pruweba. Lahat ng sinabi nila ay pawang gawa-gawa lamang. Wala kaming koneksyon sa mga nasasabing Caviteños. Hindi ko nga alam kung sino ang totoong sangkot. Hindi ko nga alam kung bakit inatake nila ang mga tropa ng mga Kastila. Mayroon akong mga opisyal na ulat dito. Gusto niyo bang basahin ito?
sinusubukan na nila ipabagsak ang ating pamahalaan. At sa sitwasyon natin ngayon ay pinapanigan na nila ang mga katutubong klero. Ang mga taong ito ay makapangyarihan, lalo na silang Padre Burgos at Zamora. Ang mga trabahador sa Arsenal ay umaasa sa pangako ng Diyos na ibibigay lahat ng swerte at yaman kapalit ang serbisyo sa Diyos. Ang mga paring ito ay tatakutin mga tao. Natatakot sila mawala ng kapangyarihan sa gobyerno at edukasyon, umabot sa hanggang sa pagtutol ng mga prailing Espanyol na suportado ng mga rebelde. Hindi lamang ang mga pare, pati na rin ang mga edukadong pinuno, mga residente ng Manila at Cavite, ang mga abogado at mistizo. Ang pag-atake nito ay simula lamang ng sunod-sunod pang mga pag-atake sa ating mga tropa. Layon nilang iwaksi ang ating mga opisyal, pati na rin ang mga praile hanggang sa walang matira sa atin at nasa sa kanila na ang kapangyarihan ng mamahala ng buong Pilipinas. Ito ba ang iniisip nila? Sa tingin nila ay gusto naming maging hari ng Pilipinas. Parang sila nga ang takot sa atin eh. Sa kanilang nakita, tayo ay napagusgahan at kinasuhan ng sangkot sa mga tiwaling krimen. Hindi ko mapapatawad ang mga trabahante. Ngunit naintindihan ko ang kanilang mga patakaran at tuntunin ni Don Escuerdo na pawang walang katwiran. Inalis nila ang kanilang karapatan, pantao at ating pagkatao. Dahil kay Escuerdo, hindi na makamit ng mga Pilipino ang tanging daing na periporma at pagbabago. Hindi ba't dapat siyang managot dito? Ngayon, kapangyarihan ba ang pangunahing isyu? In fact, maging sa simbahan o pamahalaan, palagi ito tungkol sa kapangyarihan. Desperado ang mga Kastilang praile. Kagaya ng pamahalaan, sila rin nawala ng kapangyarihan. Sa palagay ko, ginamit nila ang mga sitwasyong ito upang magkaroon ng kontrol, upang makuha muli ang mga tiwala ng mga tao. Nagalit sila nang malaman nila na hahawakan ng mga Pilipino ang pari, ang sarili nilang parokya. Palagi na lang kaming mga sunod-sunuran sa mga Kastilang pari, oras naman upang kami naman ang mga lingkod sa mamayang Pilipino. Ang tatlong pari ay hinusgahan ng korte at sinintensyahan ng kamatayan sa pamamagitan ng paggarote. Makapaniwala, wala kasing tindi ang kanilang ginawa. Wala talagang mga kasalanan ng mga paring iyon at iyon ay gawa-gawa lamang. At may nagsabi na sila ang punot dulo ng rebellion. Oo nga.